Salamat, Mark Levin. Sana makuha kitang tagapayo. Araw-araw. Alam mo, sa Estados Unidos, sinasabi nila na ginagawa ni Pangulong Trump lahat ng inuutos ko sa kanya. Sa Israel, sinasabi nilang sinusunod ko lahat ng gusto niyang ipagawa. Sa totoo lang, wala naman totoo doon. Kami ang mga pinuno ng malaya at marangal na bansa. Ipinaglalaban namin ang aming interes, lalo na ang sa Israel. At para sa seguridad nito. Madalas kami magkasundo, minsan hindi. Nirerespeto namin ang soberanya, pamumuno at dedikasyon ng bawat isa sa aming mamamayan. Noong isang taon, habang nasa entablado ako, nakita ko ang ilan sa inyo. Hindi ko makita ang sinuman sa inyo ngayon. Nakita ko ang ilang mahal kong kaibigan dito. Salamat, Richard. Nandito rin tayo. Kasama rin natin ang Serbian na presidente ng Bosnia-Herzegovina. Salamat po, Ginam. May pagkakataon tayo mag-usap bukas. Maraming mahal na kaibigan dito. At totoo yan. Noong nakaraang taon, habang nakatayo ako sa entabladong ito, nagsalita ako tungkol sa mga desisyon, mahihirap na desisyon, makasaysayang desisyon, mga desisyong marami noon, lalo na ang mga kalaban ko ay nagsabing hindi ko dapat ginawa noon. Bawal daw akong pumasok sa Rafah. Pumasok ako sa Rafah. Sinabihan ako na huwag atakihin ang Hezbollah. Inatake namin ang Hezbollah. Sinabihan nila ako na huwag harapin ang Iran. Hinarap namin ang Iran. At ngayon gusto ko magsimula sa isang simpleng tanong. Ano ang ating nakamit? Dahil ang mga parehong tao na ito at kung sino-sino pa, pati na rin ang kanilang mga kasabwat sa media, ay sinusubukang maliitin ang ating mga nagawa. Sa katunayan, sinusubukan nilang burahin ito ng tuluyan. Anong nga ba ang nakuha natin? Ito ang ating mga nakamit. Napigilan natin ang plano ng Iran na lipulin tayo. Sa araw na ito, sana ay may sandatang nuclear na sila para gawin iyon. Napigilan natin na mangyari yon. Inalis natin ang isang banta sa ating pag-iral. At kung hindi tayo kumilos sa Operation Rising Lion at pagkatapos sa Operation Roaring Lion, sana ay mayroon ng atomic bomb ang Iran. At hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay. Gagamitin sana nila yon. Yun ang napigilan natin. Kasama ang ating mga kaibigang Amerikano, ang American Air Force, ang American Military, isinagawa natin ang pinakamalaking airstrike sa ating kasaysayan. Sinira natin ang nuclear infrastructure ng Iran. Napatumba natin ang 20 sa top nuclear scientists nila. 12 sa pataas na linya, 8 pa sa malakas. Kapag tinanggal ang mga siyentipiko, mahirap gumawa ng sandatang nuklear. Sobrang hirap. Pinugutan natin ng ulo ang pamunuan ng rehimen ng terorismo. Sinira natin ang industriya nila ng misil. Pinabagaksak natin ang kanilang hukbong dagat. Pinabagsak din natin ang kanilang hukbong himpapawid. Inatake natin ang kanilang mga industriyang militar. Inatake rin natin ang kanilang mga tulay. Inatake natin ang napakaraming target, kaya ang kabuang pinsalang nagawa natin sa ekonomiya ng IRGC ay hindi na mabilang sa milyon. Hindi ito nabibilang sa daan-daang milyon. Hindi rin ito nabibilang sa daan-daang bilyon. Binibilang ito sa daan-daang bilyong dolyar. At matagal bago sila makabawi. Matagal na matagal. At maaring hindi na sila makabawi. Kapag naibigay na ang mga dagok at lumalim ang hidwaan ng rehimen at tao, hindi mo masasabi kung kailan babagsak ang rehimen. Pakiramdam ko, tayo ang nagdulot ng mga kondisyon para bumagsak ito balang araw. Iyan ang tunay na tagumpay. Kapag kinuha ng mga Iranian ang kanilang kapalaran sa sarili nilang kamay at ibagsak ang malupit na rehimeng na nanakot sa kanila at sa mundo.
Pero hindi lang natin hinarap ang Iran, binuwag din natin ang axis ng terorismo nito. Tinanggal natin si Sinwar. Tinanggal natin si Anya. Tinanggal natin si Def. Tinanggal natin ang libu-libong terorista. At sa kabila ng mga nagsabing hindi ito magagawa, naibalik natin sa Israel ang bawat bihag, bawat isa sa kanila. Iyan din, ayaw maalala ng ilan sa aking mga kritiko, pero sinabi nila, huminto bago ang Rafah. Makipagkasundo. Hulihin ang mga terorista at ilabas ang bihag. Hindi natin kailangan pumasok sa Rafah, kunin ang Philadelphia Corridor o harapin ang Hezbollah. Di natin dapat harapin ang Iran sa ngalan ng Diyos. Hindi natin sila pinakinggan at ginawa natin. At nakuha natin sila pabalik dahil inilagay natin ang ating matatapang na sundalo, ang ating walang kapantay na magigiting na sundalo, mismo sa kuta nila sa Gaza. At sila ay sumuko. Ibinalik natin ang lahat ng bihag at ito ay isang tagumpay na sa tingin ko ay dapat ipagmalaki ng buong mamamayan ng Israel at ng buong mamamayan ng malayang mundo. Ibinalik natin sila. Sa Lebanon, pinasabog namin, di ko alam kung beepers o pagers ang tawag. Ano gamit ninyo sa Amerika? Beepers. Pinasabog namin ang mga beepers. Tinanggal namin si Nasrallah. Sinira namin ang militar na makina ng Hezbollah. Napigilan namin ang puwersa ng Redwan na salakayin ang Galilea. Sinira namin ang mahigit 70% ng 150,000 na rocket at misil na inipon ng Hezbollah laban sa amin. Nagtayo kami ng security zone sa Gaza. Nagtatag kami ng security zone sa Syria at Lebanon at pananatilihin ito hanggat kailangan para protektahan ang aming mga tao. Sasabihin ko sa iyo ang isa pang tagumpay na sa tingin ko sa maraming paraan, gaya ng sinasabi sa akin ni Sarah at pinakikinggan ko, alam mo yung sinasabi sa Biblia? Lahat ng sinabi ni Sarah kay Abraham, alam mo? At ang sinabi ng Diyos, sinabi niya, lahat ng sabihin ni Sarah, dapat mo siyang pakinggan. Well, hindi ako si Abraham, pero pinakikinggan ko ang anak ko. Sa tingin ko, ang pinakamalaking tagumpay na nagawa namin ay ang mabasag ang hadlang ng takot. Matagal nang sinasabi ng mga tao na bawal mong atakihin ang lupa ng Iran. Oo, pwede kang magsagawa ng mga operasyon ng Mossad at ginawa namin marami-rami na rin. Marami akong inaprubahang operasyon. Pero hindi natin pwedeng ipadala ang militar sa Iran. Binago natin ito. Pinadala natin ang matatapang na piloto sa himpapawid ng Iran at winasak nila ang mga target ng rehimen at mga target ng terorista. Mga baterya ng missile, paggawa ng missile at nuclear na pasilidad. Binago natin ang doktrina ng seguridad ng Israel. Tayo ang nagsisimula at umaatake, nagbibigay ng sorpresa at lumalaban sa mga kaaway na gustong wasakin at patayin tayo. Inaatake natin sila bago pa nila magawa iyon. Kung marunong ka ng Hebreo, akam lorgecha, askem logo. Patayin mo sila muna. Ngayon, nandito ako. Mula sa ika-50 anibersaryo ng pagkamatay ng kapatid ko sa Antebe. Mula sa bundok Herzl sa tabi ng kanyang puntod. Sioni Yonifel sa Antebe. Pinamumunuan ang kanyang mga sundalo sa itinuturing na pinakamalaking operasyon ng pagsagip sa makabagong panahon. Ipinakita ng Antebe na kapag pinakilos ng isang malayang bayan ang tapang, lakas at kagustuhan nila, kaya nilang mapagtagumpayan ang pinakamasasamang paniniil sa mundo. Gaano man ito nakababanta, gaano man ito kahirap. At sa katunayan, pagkatapos ng Antebe, pagsagip, ang sunod-sunod na pag-hijack na.
ay bumabalot sa buong mundo, ang sunod-sunod na pag-hijack na yon ay tumigil, halos tuluyang tumigil. Pero ang mga rehimeng terorista ay hindi nawala. At sa katunayan, patuloy pa silang lumago. Pinakamasama sa kanila ang Iran, pinakamalaking taga-suporta ng terorismo sa mundo. 35 taon matapos bumagsak si Yoni sa Antebe noong 2010. Ipinagdiwa ng aking ama ang Begin Institute malapit dito. Hindi siya ang nagdiwang, sila ang nagdiwang ng ika-100 niyang kaarawan. Nagsalita ang mga historiador tungkol sa pananaliksik niya sa Spanish Inquisition at pinagmulan ng Zionismo. Pinag-usapan din nila ang tungkol sa kanyang mga ginawa sa Estados Unidos para makuha ang suporta sa Estadong Hudyo noong ikalawang digmaang pandaigdig, pati na ang kanyang mga pagpupulong kay Eisenhower. At matapos ang isang araw ng mga lektura, papuri at pagbibigay galang, umakyat ang aking ama sa entablado na mag-isa. Siya ay 100 taong gulang na. At sinabi niya ito. Sinabi niya, salamat sa inyong mga papuri. Salamat sa mga magagandang salita. Ngunit maikli ang oras. Kaya hayaan ninyong dumiretso na ako sa punto. Ito ang sinabi niya. Ito ang punto. Nangako ang Iran na wawasakin ang Estadong Hudyo. Ipinapakita ng Israel sa mundo kung paano kumilos ang isang bansa kapag may banta sa pag-iral nito. Harapin ng walang takot ang panganib. Kalmahin ang sarili at pag-isipan kung ano ang kailangang gawin at kung ano ang maaring gawin at maging handa na pumasok sa laban sa tamang sandali. Tinapos niya ang kanyang mga salita. Ito ang huling pampublikong pahayag ng aking ama. Ito ay nagdudulot sa aking matibay na paniniwala, aniya, na ang ating mga kababayan ay mapapawi ang panganib na ito sa ating pag-iral. Sa totoo lang, 16 na taon ang lumipas, ginawa nga natin iyon. Sinasabi ko ngayon ang sinabi ko kanina sa puntod ng kapatid ko ngayong araw. Sinabi ko, kahit ano pa ang mangyari sa mga pag-uusap, may kasunduan man o wala, nanggangako ako sa inyo na ang Iran, hanggat ako ang punong ministro, ay hinding-hindi magkakaroon ng sandatang nuklear. Hinding-hindi. Hanggat ako ang punong ministro ng Israel, hindi ko hahayaang mangyari yon. At may sinabi pa ako tungkol sa Lebanon. Sinabi ko at inulit ko rito, ilang minuto lang ang nakalipas. Hanggat kailangan natin protektahan ang ating mga tao, mananatili tayo sa security zone sa Timog, Lebanon. At ang dahilan ay lubos na naunawaan. Walang bansa ang hihilingang gumawa ng iba. Ngayon, isipin ang Estados Unidos. Sa kabila ng hangganan, mayroong libo-libo isang hukbo ng mga terorista na nilulusob ang inyong mga lungsod at bayan gamit ang mga rocket, ballistic missile at mga killer drone. Pinapatay nila ang inyong mga sundalo, pinapatay nila ang inyong mga mamamayan, pinapatay nila ang inyong mga anak at araw-araw nilang tinatakot ang mga ito. Ano kaya ang gagawin ng Amerika? Sasabihin ba nito, wala tayong magagawa? Pigilan muna natin ang ating mga putok. Iyan bang sasabihin ng Amerika? Hindi. Alam mo kung ano ang gagawin nila? Tatawid ng hangganan, gagawa ng security zone, papatayin ang mga terorista at poprotektahan ang mga tao hanggang mawala ang banta. Yan din ang ginagawa namin. At hayaan mong sabihin ko pa ang isa pang bagay. Walang ibang bansa ang makakagawa nito ng mas magaling. Walang ibang bansa ang mas magaling dito dahil ang mga terorista ay hindi lang tinatarget ang sibilyan, kundi nagtatago rin sa kanilang mga kababayan. Sa totoo, dalawa ang krimeng ginagawa nila sa digmaan.
Kaya ang tanong, ano ang dapat gawin tungkol dito? Tinatarget natin ang mga terorista, pero may mga sibilyang nadadamay sa bawat ganitong digmaan, sa bawat ganitong labanan sa lungsod. At kadalasan ang ratio ng mga mandirigma sa mga hindi mandirigmang namamatay. Mga hindi mandirigma sa mga mandirigmang namamatay ay mga 7 sa 1, 8 sa 1. Sa Gaza, mas mababa pa roon kahit na maraming kasinungalingan at paninira laban sa Israel. Pero tinanong ko mga tao natin, ang research arm natin sa Defense Ministry. Sabi ko, anong ratio sa Lebanon? At sinabi nila sa akin na yon, ngayon ko lang nakuha ang dokumento, punong ministro, 5 sa 1. Hindi 5 civilian ang namamatay sa bawat terorista. 5 terorista ang napapatay sa bawat civilian na nasasaktan sa proseso. 5 sa 1, hindi pangkaraniwan dahil walang hukbo tulad ng Israeli na tumatarget sa terorista at nagbabawas ng sibilyang nadadamay. Dapat tayong papurihan dahil dito hindi kondenahin. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para protektahan ang ating mga tao. Walang digmaan sa Lebanon. May digmaan tayo sa Hezbollah na nagbabanta sa Lebanon at nais tayong wasakin. Kapag hindi nabanta at nabuwag na ang proxy ng Iran at natanggalan ng armas, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa Lebanon at umaasa akong mapipirmaan ko ito. Sa totoo lang, Mark, balak kong manatili dito ng matagal-tagal pa. Gusto ko malaman mo yan. Ang mga ito at iba pang mga bagay ay may kinalaman sa seguridad ng Estado ng Israel. Inialay ko ang buhay ko para protektahan ang seguridad ng Estado ng Israel at walang makakapagbago doon. Wala, talagang wala. At magagawa ko yon dahil may suporta ako ng mahal kong pamilya, ng asawa ko at ng mga anak ko. Pero may suporta rin ako ng karamihan sa mga tao ng Israel. Napakalakas ng ating mga tao. Sobrang lakas nila. Matatapang ang ating sundalo, walang hihigit sa tapang nila sa mundo. Tunay silang mga bayani. Determinadong ipagtanggol ang bansa, buo ang loob, anuman ang kapalit. Hayaan niyong sabihin ko pa, ang isang bagay na alam kong bumabagabag sa inyo. Nakikita natin ang lumalalang banta ng terorismo. Apektado nito ang bawat bansa sa mundo ngayon at apektado rin ang Estados Unidos ng Amerika. At hayaan ninyong ipaliwanag ko kung paano gumagana ang antisemitismo sa paglipas ng panahon. Mula na mawala ang ating bansa at tayo'y naging walang kalaban-laban. Naging walang kalaban-laban tayo, hindi lang sa pisikal na pag-atake, kundi pati na rin sa mga paninirang puri na madalas at laging nauuna rito. Kaya hinarap natin sa isang bansa ang ganitong mga paninirang puri at nauwi ito sa isa sa dalawang bagay, alinman sa pagpapatapon o masaker. Pagkatapos lumipat sa ibang bansa, naranasan pa rin natin ang parehong panlalait at paninirang puri. Inaakusahan tayo naglalason ng balon, umiinom ng dugo ng mga pinatay na bata at nagdadala ng peste. Ito rin ang mga kasinungalingang nagpatuloy hanggang Nazi Holocaust. Parehong kasinungalingan. Kaya hinarap namin ang mga paninirang puri na ito at pagkatapos ay pinatay kami ng maramihan at pagkatapos ay itinaboy kami sa ibang bansa at isa pang bansa at paulit-ulit na nangyari ang pareong bagay. Dito naganap ang pagbabago. Nangyari ito nang umusbong ang Estado ng Israel at nang malika ang hukbong Israeli. Maaring hindi natin mapigilan ang mga paninirang puri. Dumarating at umaalis ang mga ito sa isang inaasahang siklo, gaya ng sinabi sa akin ng aking amang historiador. Ngayon, kapag tinangka nila tayong patayin, lumalaban na tayo at hindi pumapayag. Tayo ay lumalaban at napapaurong natin sila, eksaktong tulad ng ginawa natin nitong mga nakaraang taon. Ipinapangako kong lalabanan natin ang antisemitismo sa buong mundo.
Lalaban din tayo sa ikawalong larangan. Ang laban kontra sa pagkakait ng lehitimasyon sa atin. Ang laban kontra sa paninirang puri na nakatuon sa mga Hudyo. Hinihiling ko sa inyo, mga Hudyo ng Amerika at diaspora, na gawin ang isang bagay. Tumayo kayo. Huwag kayong matakot. Huwag matakot. Lumaban tayo. Igagalang lang tayo ng iba kung marunong tayong igalang ang sarili. Kapag binabato tayo ng kasinumalingan, sagutin natin ang katotohanan at gawin ito. Tumayo tayo, ipaglaban ang katotohanan, Israel at mga Hudyo. Ipaglaban ang kinabukasan ng mga Hudyo. Maraming salamat sa lahat. Salamat.